Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bisunati ila yaumiddin. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasa huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasama, sa lahat ng propetang nauna sa kanya, at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghukom. Sa muli, mga mahal na kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ako ang inyong kapatid, maaring marami ang hindi ko kakilala at hindi nakakakilala. Ako ang inyong brother, si Omar Peñalver. Tubong Iloilo ako. Dito din ako sa Riyadh, yumakap ng pananampalatayang Islam. At kararating ko lamang kagabi from the Philippines. Every 5 months, pupunta ako rito sa Saudi Arabia. Pero pagka nasa Pilipinas, we keep on traveling different parts of the Philippines. Iba't ibang university, iba't ibang kulungan, Iwahig Penal Colony, provincial jail, city jails, iba't ibang kampo ng military, sa police headquarters, at iba't ibang public places. At para sa inyong kaalaman, napakaraming mga kababayan natin ang nagmumuslim. Kaya sa mga bagong brothers rito na nasa level 1 pa lang, congratulations, and of course sa lahat-lahat. At hindi lamang sa Pilipinas na marami ang nagmumuslim, kundi katulad ng Muscat sa Oman, sa Doha sa Qatar, sa Abu Dhabi, sa Dubai, dahil lagi akong naimbitahan para magbigay ng panayam. So napakaraming mga kababayan natin ang yumayakap sa Islam. So unang-una, I would like to congratulate all the brothers na nagtapos sa level na kanilang kinuha. At ang paghahanap ng kaalaman, ito ay napakahalaga sa lahat-lahat ng Muslim. Ang sabi ni Propeta Muhammad, ang malapit na kahulugan, it is the duty of every Muslim men and women to seek knowledge. Tungkulin, obligasyon ng lahat ng Muslim, babae man o lalaki, ang maghanap ng kaalaman. At ang sabi pa ng propeta sa isang hadith, ang kahulugan, sino man ang lumabas sa kanyang tahanan upang maghanap ng kaalaman, gagawin ng Allah na magaan ang kanyang landas patungo sa paraiso. So maraming mga hadith tungkol sa kahalaga ng kaalaman. Mga brothers, hindi ibig sabihin na kung nakapagtapos tayo ng level 1, 2, 3, 4 hanggang sa Arabic 1, 2, 3, 4 ay tapos na. Ang mahalaga, magpatuloy tayo sa paghanap ng kaalaman. Dahil sabi ng mga ulama, hanapin ang kaalaman mula duyan hanggang libingan. Seek knowledge from cradle to grave. So wag nating bigyan ng hangganan ang pagsaliksik ng kaalaman. But of course, bilang payo sa ng nakatatanda ninyong kapatid, mga mahal na brothers, hindi enough na nakapag-acquire o we achieve a lot of knowledge about Islam. Ang mahalaga, ipamuhay natin ito. At maliban sa ipinamumuhay, we have to do our best na ibahagi ito sa ating kapwa, lalong-lalo sa ating mga mahal sa buhay, yung mga nag-embrace ng Islam dito. Most likely, ang ating mga kamag-anak, ang asawa, ang anak, mga kapatid, magulang, hindi pa Muslim. Mahalagang mahalaga na iparating natin sa kanila ang mensahe ng Islam. So, of course, mga mahal na kapatid, kung hindi man ang iba ay na-recognize talaga, we should not worry. Ang mahalaga, nagsisikap tayo na magkaroon ng kaalaman at ipinamumuhay natin ang kaalamang ating natamo. At ang sabi ni Ali radhiyallahu anhu, kilala natin kung sino siya. Siya ang pang-apat na kalifa. Ang sabi niya, higit na mainam ang kaalaman kaysa anumang kayamanan, dahil ang kaalaman, pangangalagaan ka, ngunit ang kayamanan, ikaw ang mangangalaga sa kanya. So ang ibig ipakahulugan, mga kapatid, pangangalagaan ka ng kaalaman mo, dahil kung halimbawa may mga bagay-bagay na gusto kang gagawin, hindi ka basta-basta magdidesisyon hanggat hindi mo kinukonsulta ang kukuti mo kung ang gagawin mo ba ay tama, hindi ka ba lumalabag sa Allah, hindi ka ba nagkakasala, hindi ba maging daan ito para mabulid ka sa impyerno kung lihis ang iyong ginagawa. So lagi mong kinukonsulta ang iyong kaalaman.
kaya pangangalagaan ka dahil lagi mong kinokonsult ang kaalaman na iyong na-acquire. Pero kung walang alam ang isang tao, sige lang siya ng sige. Kahit masama na, sige pa rin ng sige. At ang sabi pa nga, ang kaalaman nag-aanyaya sa tao sa kabutihan, sa kabaitan, at sa pagiging mapagpakumbaba. Ngunit ang kaayamanan nag-aanyaya sa tao sa kasalanan, sa kayabangan, sa pagmamalaki. Self-explanatory. I hope na intindihan ito ng lahat-lahat. At of course, sabi nga ng Allah sa banal na Quran, hal yastawil ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun, meaning ang sabi ng Allah, we are being questioned by Allah. Ang sabi niya, those who have knowledge and those who do not have, are they equal? Ang may alam at ang walang alam, sila ba ay magkatulad? Obvious na obvious ang kasagutan, mga mahal na kapatid. So magsumikap tayong lahat na magkaroon ng kaalaman. Actually, may isang tabiin. Noong time ng tabiing yaon, probably third generation after Prophet Muhammad, peace be upon him. May isang tao na ang pangalan ay Muhammad ibn Abdurrahman al-Awqas. Ngunit noong kanyang kabataan, itong si Muhammad ibn Abdurrahman al-Awqas, he was born in Makkah, raised up in Makkah, at doon of course namatay din sa Makkah. Ngunit noong kanyang kabataan, dahil sa kanyang physical na anyo, we do not know how he looks exactly. Pero dahil sa kanyang physical na anyo, ayon doon sa narration, lagi siyang kinukutya, iniinsulto at pinagtatawanan. Kaya uuwi siya na laging luhaan. So napansin ng kanyang nanay na mukhang kawawa siya lagi dahil sa pang-iinsulto na ginagawa sa kanya ng kanyang kasama. Kaya ang sabi ng kanyang ina sa kanya, mahal kong anak, magsumikap ka na magkaroon ng kaalaman dahil ang kaalaman itataas ang antas ng isang tao. So pinakinggan niya ang payo ng kanyang mahal na ina. Nagsumikap siya na mag-aral, gumugol siya ng araw, buwan, taon, hanggang sa siya ay nakapagtapos. At nang siya ay nakatapos, hinirang siya na isang mapagkakatiwalaang judge sa buong Makkah. At dahil sa kaalaman na kanyang natamo, 20 years siyang nanungkulan bilang judge. At tuwing may nakadimanda o nakasakdal, kapag doon dinala sa kanya, ang mga nakadimanda o mga nakasakdal nanginginig sila sa takot dahil alam nila na kapag si Muhammad ibn Abdurrahman ang inassigned as judge, kung ano ang katotohanan, yun ang kanyang paiiralan. Paiiralin, I mean. Hindi nangangahulugan na kung kamag-anak ka niya o kilala ka sa isang lugar, ay kakampihan ka niya. No. Sinusunod ang hadith ni Propeta Muhammad kung saan sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung mapapatunayan ko na ang anak kong si Fatima ay nagnakaw, ako mismo ang puputol ng kanyang kamay. So ang katotohanan ang kanyang pinaiiral. Kaya't siya ay namatay na isang kagalang-galang sa buong Makkah. Samantalang nung kanyang kabataan, siya ay laging iniinsulto, kinukutya at pinagtatawanan. So nakita natin kung ano ang naidulot ng kaalaman. Kaya mga mahal na kapatid, ang kaalaman huwag nating pagsawaan. Actually, may isang imam. Patuloy pa rin siya na patuloy sa pagsasaliksik ng kaalaman. Samantalang memorize na niya ang buong Quran at libong-libo na mga ahadith ang kanyang namemorya at itinuturo sa kanyang mga estudyante. Pero patuloy pa rin siya sa pag-aaral. Kaya ang sabi ng mga estudyante niya sa kanya, mahal na imam, hanggang kailan ka maghanap ng kaalaman? Ang sagot niya, hanggang sa ako'y mamamatay. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin tiyak kung aling kaalaman ang pakikinabangan ko sa araw ng paghuhukom. So may isa ring maalam na ang sabi niya, kailanman hindi ako nagsisi sa aking buong buhay, maliban lamang ang pinagsisisihan ko, sabi niya, ang lumipas kong panahon na hindi ko nagugol sa paglingkod sa Allah at paghanap ng kaalaman tungkol sa pananampalatayang Islam. So mga best examples mga kapatid na dapat tayong magpander, mag-reflect at dapat natin silang pamarisan. At of course, timbang-timbangin natin kung gaano kahalaga ang kaalaman sa buhay nating lahat. Kaya sa muli mga mahal na kapatid, of course, kung ano man ang na-achieve na kaalaman dito, uulitin ko, we have to do our best na i-apply sa ating sarili at ibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay. Pero marami sa mga
brothers na nag-embrace ng Islam rito, nakapagtapos ng level 1, 2, 3 hanggang 4. Ngunit pag-uwi sa Pilipinas, puro Biblia ang tinatalakay, ang mga contradiction sa Bible ang tinatalakay sa kausap. Mga mahal na kapatid, kung kayo ay magdadawa, magpapalaganap ng Islam, ngunit hindi ang Islam ang ipinararating, bagkos ang mga contradiction sa Biblia, tandaan natin wala tayong aasahang reward sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailangan ang totoong aral ng Islam ang ating iparating sa ating inaanyayahan sa Islam. Dahil si Propeta Muhammad, ang sabi ng Allah sa kanya, Ya ayuha Rasul, balig maunsila ilayka min rabbik, wa ilam taf'al fama balagta risalata. Meaning, ang sabi ng Allah kay Propeta Muhammad, peace be upon him, O Messenger Muhammad, proclaim the message which has been sent down to you from your Lord. And if you do not, then you did not convey the message. So ngayon kung tatanungin tayo, ano ang message na ibinaba kay Propeta Muhammad? All of us, of course, sasabihin natin na ang Quran. So ngayon kung nagdadawa tayo, bakit puro mga contradiction sa Biblia ang ating tinatalakay? Kaya kung nagdadawa ka na hindi naman ang tunay na message ng Islam ang iyong pinaparating, I have to say again mga mahal na kapatid, we are wasting our time dahil hindi tayo makakaasa ng reward sa Allah. Pero kung ang tunay na mensahe ng Islam ang ating ipinararating, tanggapin man nila o hindi, makakaasa ka ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang sabi nga ng Allah kay Propeta Muhammad, Fadagkir inama anta mudagkir, lasta alayhim bimusaitir. So magpahayag ka dahil ikaw ay tagapagpapahayag lamang. Wala sa kapangyarihan mo na pilitin ang isang tao para tanggapin ang Islam. It is Allah who guides whom He pleases. Pero ang ating obligasyon, of course, iparating natin ang mensahe. Ngayon mga kapatid, paano tayo makakakumbinsi ng maraming non-Muslims kung hindi natin pinag-aaralan ang ating agama? Kaya sa muli, congratulations, huwag nating pagsawaan ang pagsaliksik ng kaalaman mga mahal na kapatid. And we sincerely pray to Allah na tanggapin ang lahat ng ating mga ibadat, ang lahat ng ating worship, dahil ang paghanap ng kaalaman, this is also a form of worship. So idalangin natin sa Allah na tanggapin ang lahat ng ating mga ginagawa upang sa gayon sa kabilang buhay sama-sama tayo reaping or harvesting the reward which Allah subhanahu wa ta'ala promised to all the sincere believers. Again, congratulations mga mahal na kapatid. Kung kayo ay magbabakasyon, do not forget to visit Iskag sa Salitran Nuandas, Barinas, Cavite. Kung ang inyong mga mahal sa buhay, medyo may kahirapan sa part ninyo na iparating ang mensahe, kaya ko sinasabi, since it is part of my experience, ang magulang ko hindi nag-embrace ng Islam kahit na libo-libo na ang dinadawahan namin na nagmo-Muslim, pero ang sarili mong magulang hindi nagagabayan. So you have to invite some brothers na sila ang magpaliwanag. Kaya katulad ninyo, halimbawa, kung medyo hindi kayo pinakikinggan gaano ng mga mahal ninyo sa buhay, do not hesitate to come to Iskag, bring them along with you, dalhin sila roon, at inshallah marami tayong mga brothers na nakahanda na magpaliwanag sa kanila, and who knows, tanggapin din nila ang Islam. Dahil ang totoo lang, araw-araw hindi nasisiro, marami ang yumayakap ng Islam sa Iskag compound sa Salitran Nuandas, Marinas, Cavite. So sa muli, maraming salamat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.